Okay, so ngayon po, nagkaroon ng live stream si Francis Leo Marcos. Sabi niya dito, LTO, paki-explain yung nakaw na sasakyan ko na i-transfer sa ibang tao. Okay, sure. Why not? Ako, kaya kong i-explain yan, okay? Kasi nga, hindi ka nag-file ng case. That's it. Kasi, paano ba dapat ang sistema? Pagka, kailangan mo munang i-proof na nanakaw yung sasakyan mo. Kung hindi naman nila nakita na nanakawan, bakit naman nila ita-transfer, di ba? So, you are accusing ang LTO and mamaya baka merong baka merong kang liability dyan. Explain natin lahat yan dahan-dahan. So, okay. So, ang kailangan nyo munang malaman, ang head ng LTO ngayon ay si etong mama na to na si Marcos Marcos Lacanilaw yung pangalan niya. Tama ba? Oh, si Marcos Lacanilaw. Kasi Marcos siya ng Marcos eh. Kala ko kapilido niya, hindi pala. So, pakinggan na natin. Diba? Na bakit yung stolen vehicle with complete report, hinayaan ng LTO na mailipat sa ibang pangalan? Ano ba yan? Napapalusutan lang ho kayo? Hindi naman. Kasi kailangan mo munang i-prove na stolen vehicle siya. Ibig sabihin, hindi mo na-prove na stolen vehicle siya. Kasi meron din ganyan sitwasyon yung kaibigan ko eh. Nanakaw yung sasakyan niya. Na-report nila, hindi nabenta yung sasakyan. Okay? Kasi na-flag agad ng LTO. Ikaw, kung hindi ka na-flag ng LTO, baka ikaw yung may problema, hindi LTO. Kasi yung mga ganyang tutulungan ka naman ng gobyerno eh, basta alam mo yung ginagawa mo. The first thing that you have to do, if nanakaw yung sasakyan, is to go to the police, file a report, and then file a case. Ganon. Ganon yung mo, para matag yung yung sasakyan mo. And it's surprisingly fast, yung mga carnapping na ganyan. Di ba, hindi, ayoko na kasi, ang dami na kasing cast of characters, baka magkamali ako. I just wanna focus dun sa sinasabi niya rito. Tuloy natin. Baka naman ho, kasali kayo. At maraming salamat pa rin ho. Nako, mga lord. Hindi magandang pagbintangan ng tao niyan, ha? Ikaw, Francis Leo Marcos, ha? Balita lang naman. Marami daw nagkaso sa'yo. Ewan ko kung totoo yun or hindi. Pero ang sinasabi ko lang, wag mo namang pag-isipan ng masama ang gobyerno natin. Kasi nga, meron tayong tinatawag na, number one, yung presumption of innocence. Okay? Ibig sabihin, everyone is presumed innocent until otherwise proven, di ba? And yung isa naman, yung in good faith, di ba? Or, presumption of regularity. Mali ako. Presumption of regularity. Meaning to say, yung mga sangay ng gobyerno natin, dapat iniisip mo sila as meron silang, yung ginagawa nila is just regular. Okay? So, pag sinabi mo na ganyan, that is an allegation. Okay? When you allege something to someone, alam mo naman siguro yung kasunod nun. No? Diyan sa comment section, nulaan nyo kung ano yung pwedeng maging action ng LTO dun sa allegation ni Mr. Marcos. Okay? Let's continue. Sa mga basher ko, kasi nakikita nyo ho yung mali, maitatama ko ho. Ayan. Kaya lang, since tinanggap ko na ho kung ano yung sinabi ng LTO, sinokos nila ako dahil lang doon sa screenshot. Naka-live kami. Hindi, mali ka. Hindi ka humarap kasi sa LTO. Kasi there's a lot of defense na pwede mong gawin doon. Yung una mong, kung ako yung didepensa doon yung video kasi, hindi naman galing sa channel niya eh. So, pwede niyang sabihin na, re-uploaded yon, hindi yan, tatanungin niya kung kailan mapapaso yung kaso. Kasi ang LTO kasi, o yung mga cases kasi, meron kasi yung may lifetime kasi yan. Hindi ka pwedeng, kunyari, cyber libel, 1 year lang yung expiry date nun bago mo i-file yon. So, kunyari, may nang nira sa'yo ng libelous statement, kailangan, after, bago mag 1 year period, yung, nakalimutan ko yung term dun eh, pero expiration na lang yung tawag natin for all intent and purposes. Kailangan i-file mo na yon. Yun, tapos sabi mo, kailan ba in-upload yan? Di ba? Ang dami mong pwedeng maging rason dun. Pero, hindi ka kasi humarap sa LTO nung binigyan ka ng show cause order. Okay, that's the point. Ibig sabihin, nag-decide na sila on the spot. Ibig sabihin, they have enough evidence. Meron sila nung motu proprio actions to investigate you dun sa nakita nila. And meron silang enough prima facie evidence to
to give you a suspension of 90 days. Pero pwede mo pa naman ilaban yon. Mag-motion ka gamit yung mga abogado mo. Sabi mo naman, marami kang abogado, right? So, mag-motion ka sa LTO na ito yung excuse mo, motion to reopen, yung tawag doon, if I'm not mistaken. Sorry kasi I'm just working out of my knowledge dun sa mga kasuhan na ganito. Usually kasi pretty standard yan. Kasi yung ang gobyerno kasi natin will always give you a chance to answer your allegations. 'Di ba? Yung right to be heard na tinatawag, fundamental rights 'yan ng isang tao. Ibig sabihin, ni-notify ka muna ng LTO bago nila binaba yung sanctions nila. Kaya nga nandun sa nakasulat failure to attend, failure to answer. Kahit nga representative, pwede mong padala dun Kunyari, may abogado ka, si Attorney Casper, papuntay mo doon, Attorney, ka muna magano sa akin, Ito yung excuse namin. Pero hindi yun Hindi mo naman ginawa yun So, winave mo na yung rights mo nun. Diba? Anyway, tuloy natin. Sana lang tama yung mga sinasabi ko. If there are any legal luminaries dyan sa baba, please correct me if I'm wrong. Please. Ay, hindi ako mapagsalita, men, pero kailangan akong gumatas para sa pamilya. Kumakain. Hanggang sa matapos kumain, naka-live pa rin kami. So, hindi ko naman hawak yung cellphone. Ibang tao ho ang may hawak. Yes, pero kinuha mo yung cellphone. Napanood ko yun meron kasi sa comment section nagsasabi, Nick, nasa ano yan? Nasa live niya yan. Yes, nasa live niya yan. Pero, ang nakasulat sa show cause order, which is very specific, galing sa channel na Norman Mangusin. Okay? Yung official channel niya, ang pangalan is Francis Leo Marcos. Kita niyo ito. Legit naman yan. Ayan, Francis Leo Marcos. So, pwede niyang i-deny na hindi siya yung Norman Mangusin or hindi sa kanya yung channel na yon. Kasi, LTO needs to verify that. Pero, hindi mo na magagawa yon. Bakit? Kasi tapos na. Ewan ko lang kung tumatanggap ng motion to reopen ng ang LTO. Kasi hindi naman sila judicial body. So, I don't know kung it applies to them as well. Anyway, tuloy natin. Yung alalay ko. Okay? So, naka-live pa rin. So, in-start ko yung sasakyan, muwi na ako. Nasa loob lang within the perimeter of subdivision yon. Yes, pero may road pa rin, di ba? Yun yung importante nyong malaman. Once you're inside the vehicle and the vehicle is moving, any road is already governed by the laws, di ba? By itong mga law na to, di ba? So, ibig sabihin, pag nasa loob ng subdivision, may kalsada pa rin naman dun yung road ng subdivision mo. So, govern ka pa rin by the laws yung traffic laws natin, gets? Hindi yun na siya shutdown porque nasa subdivision ka. I think nagkaroon na ng palitan dito si Fiscal or na-explain na to ni Fiscal EJ. I think mas maganda puntahan yung channel niya to explain this further. Ang point dito kasi, pag nasa sasakyan ka, ini-encourage ka na magsuot ka na ng seatbelt. It's a done deal. Mahirap bang gawin yon? 2 seconds lang yon, tapos protektado ka pa. Kasi halimbawa, nasa subdivision ka, may truck ng basura, nakatrasan ka, wala kang seatbelt, tumilapon ka, GG. Kung may seatbelt, na-mitigate yung first law of motion, di ba? Hi! Tuloy. In-screenshot ng basher, kinall out ang LTO, umaksyon agad si LTO ang tulin. Kasi nga may motu proprio action sila to investigate yung mga ganyan. And ang hindi naman nila kailangan talagang, para sa akin, sa research ko, hindi nila kailangan i-verify with CIDG. Since they have motu proprio actions to check on their own yung mga traffic violation na ganito, pwede. And ang kailangan lang nila is prima facie evidence or yung evidence at hand. Nakita nila, kilala namin to kilala ka naman yan ka din Hindi naman lahat naman ng tao di ba? Kasi ang gusto niyang gawin, idaan sa proseso. Ang problema, hindi mo kasi sinagot, idol. Ginawa mo, nag-live ka. So, dun pa lang, tapos na. Anyway, tuloy. Ang tulin, ang galing-galing nyo. Mga couples. Nako. Ang tulin. Bakit yung complaint ko na yung ninakaw na sasakyan ko, complete HPG, tinatanong ko sa inyo, ilang beses ako nag-complain sa inyo. Bakit sa LTO mo inaano? Yung highway patrol, ano ba yun? HPG, yung highway patrol yun Bakit hindi ka magsampa sa korte, idol? That's the point there. Anyway, bakit na i-transfer to?
ng ito ho ay nakaw. Oo nga, Ba't hanggang ngayon hindi wala? ka nag-complain sa korte. Hindi ka nag-complain sa NBI, di ba? Parang hindi mo yata alam yung procedures. I mean, ako hindi naman ako abogado, pero alam ko yung basics. Ang basic dyan is to first call a lawyer and not blame your government for your inefficiencies. It's simple, man. I guess simple is not simple anymore. Tuloy. Wala kayo sagot. Di ba? Diba? Ba't hanggang ngayon wala kayo sagot? Paiyakan tayo, Yusek. Gusto mo? Okay. Sanay ako dyan. Ngayon, Yusek, tatanggapin ko na yung hatol ng LTO. Wala problema. Nagkamali po ako eh. Hindi naman, ba't hindi mo labanan yung hatol? Pwede naman yun eh. Mag-motion ka nga. Sabihin mo kay magpa-motion to reopen ka, sabihin mo dun sa, sa mga abogado mo. Kasi hindi mo nakita na meron ka palang, may kaso na pala sa yung LTO. So, yung right to be heard mo, ilaban mo. Kasi fundamental rights mo yun eh. Diba? Every one of us, has the right to be heard. Kaya nga, dinidiscourage yung trial by publicity. Kasi sa trial by publicity, usually nagiging bias yung mga tao. Hindi naweweigh yung ebidensya. You tell LTO kung ano yung ginawa mo. Kung bakit hindi ka dapat kasuhan. Ganun lang. 'Di ba? Sabi mo, you have good lawyers, 'di ba? So have them check this out. Ako yun ang first na gagawin ko, I'll ask my lawyers to handle this eh. Kasi they can actually appear for me sa LTO. Anyway, tuloy natin. Pero hindi ko po kaya tanggapin na yung sasakyan ko na kinumplain ko sa inyo na i-transfer nyo sa ibang tao ay hindi ho ako papayag na maano. Alam nyo yung reasoning by whataboutism. What about, di ba, kunyari, meron kang ine-explain, nag-away kayo ng asawa mo. Alam mo na tama ka, kunyari, naghuhugas ka ikaw yung maghuhugas ng pinggan ng Monday, siya sa Tuesday. Tapos, tinatamad yung asawa mo. Sabi mo gano'n sa asawa mo. Asawa, kalinisin mo, hugasan mo nga yung pinggan. Turn mo na ngayon eh. Yung asawa mo sasabihin, what about yung time na hindi mo lininis yung kwarto, ako yung naglinis. O di ikaw ulit, gets nyo, that's whataboutism. Yun yung ginagawa niya. Husay, anyway, tuloy. Kakasuhan kita. Oo. Kakasuhan ko kayo lahat. Magpaiyakan tayo. Bakit mo naman kakasuhan? For a simple traffic violation that you could have answered. Kasi at this point kasi you can always, yun nga, mag-explain ka sa LTO. Maybe if you apologize, di ba? But why go this route na, porque meron silang ginawa sa'yo, kakasuhan mo din sila. Parang hindi naman maganda yun, idol. Di ba? Di ba, ikaw ang pandemic hero, tas I mean, naiintindihan ko, kung gusto mo magkaso, okay lang. But the point here is that the right move? Hindi ba ang right move dapat is kung magkakaso ka, yung pera na ibabayad mo for filing a case, why not just put it on answering the allegations sa'yo? That makes more sense, di ba? Heis. Laban ako dyan! Yusek, pinalakpak ako LTO. Ang galing mo na. So, like for example, dalawa kasi, again, i-explain ko sa inyo yung mga cases sa kanya ng LTO, it's two dalawa yun administrative at saka criminal case. Yung reckless driving and yung mga RA, di ba may mga nakita tayo nun sa show cause na RA, these are criminal cases na haharapin niya in case na iakyat to ng LTO sa korte, di ba? Pwede nilang gawin yun So, why not mitigate that? Kausapin mo na lang sila ng maayos, tol. Kasi this is not gonna work. Kasi lalo lang magagalit sa yung tao niyan. Ay, nako. LTO, palakpak. Palakpak. Biruin nyo. Kung makikita nyo yun, naka-live yung buong video na yun. Hindi ko naman dinidelete. Nandyan yun. Oo nga. Yan yung dapat niyang ilaban dito Kasi, hindi kasi, ang specific kasi yung show cause order The show cause order said that they download it on a video, on a channel named Norman Mangusin. Francis Leo Marcos yung pangalan ng channel niya. So, doon pa lang, pwede mo nang technicalin yung LTO dyan. So, I would suggest na yun yung gawin mo. But, I guess, ikaw, masyado kang blinded by rage already.
na instead of thinking this through, nag-live ka tapos nagngangas-ngas ka dyan. It's very unhealthy, Idol FLM. I mean, I don't know you personally. I don't want to be in the drama. I am just talking here because I feel like this is the right time to at least tell the people na yung sa due process natin. Kasi what are you going to do? Diba? Magkakaso ka for what? What are you going to file against them? Bakit si Yusek yung inaatake mo? Hindi ba dapat ang gawin mo is depensahan mo yung sarili mo? Isn't that the logical thing to do? Come on. Anyway, let's keep going. Kumakain ho kami na naka-live sa loob ng Shakey's. Matapos ho kami kumain, naka-live pa rin ako. Hanggang sa pag-akit ko ng sasakyan, naka-live kasi hindi ko pinutol yung live. Pero hindi ko hawak yung cellphone, may ibang humawak. Hindi. Actually, hindi. Ito yung tinutukoy ng LTO dyan, Idol. Papakita ko sa'yo, Kasi, alam nyo kasi bago ako gumawa ng content, at least pinanonood ko yung konti. Okay, para lang, asan na ba yun? Ito. Saan? Ito yung tinutukoy nila dito, Idol. Yan, Ayan, lagpakin. Hinawakan mo dito, Tik, 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 tik. Ayan. Tapos banda, ito. So, dyan, yung videographer yung may hawak dyan. Pero banda rito, yan, ikaw na yung may hawak niyan, di ba? Ayun, sa muli lagay. Nandito, nangiti pa si Casper! Nangiti pa si Casper! Pang ano yan? Pang thumbnail yan. Pang thumbnail. Teka. Yun, di ba? Nakasmile pa si Casper, Yun talaga yun, So, yun yung point ko rito, Mr. Mangusin, Mr. Francis Leo. Yung LTO naman, they will stick with the facts, okay? They will not, they would first assume you as innocent until they see na meron kang violation na ginawa. And then they will, papatawang ka nila ng administrative case. Okay? Pero pwede mo namang i-justify yung ginawa mo di ba? Shout out! O yun, tino mo, sino hawak? Wala tayo lagayan, lagpakin. Kanino ka ba yan? Hindi na ako magsalita. Kanino ka ba yan? Diba, hindi naman yun sa videographer mo So, yun yung sinasabi nila na distracted driving kasi nga, hinawakan mo. Tapos, nagla-live ka. Diba? Hindi nga dapat ka nagla-live kapag ka ikaw ay nagmamaneho. Hindi ka dapat nagko-content. Di pa ba tayo natututo doon kay Josh Mojica? Anyway, tuloy natin. Okay, may iba kong umawak ng cellphone. Ngayon, from Shakey's, eto lang ho yung subdivision. Walking distance lang almost. Nasa loob ho ako ng subdivision. Pero pwede ka pa rin ma-aksidente doon. Let's say merong isang nawalan ng preno, 'di ba? So kailangan pa rin naka-seatbelt ka. Hindi ka kailangan focus ka pa rin doon sa road. Kasi nga hindi lang naman ikaw yung dumadaan doon sa road na yun 'di ba? That's the point. Anyway, hindi ako lumalabas na subdivision. So in-screenshot lang na hindi ako naka-seatbelt. No, hindi. Pinanodelay. Ayun na, sinokos na ako ng LTO. Ang galing. Mabuhay po kayo sa napakabilis niyong aksyon. Napakabilis po ng aksyon niyo. Mabuhay ka. Yusek Nakalilaw, Marcos Nakalilaw, mabuhay ka. Mabilis po yung aksyon mo. Ako naman, may tanong lang. Sige. Ano yung tanong? Ang dami ko na kong complain sa inyo Regarding doon sa sasakyan ko na stolen, kompleto ako ng HPG report, pati barangay report, kompleto, pati investigation ng highway patrol, kompleto ako. Bakit ho na i-transfer nyo sa ibang pangalan yung aking pag-aari na ito ay stolen, na ito ay nakaw? Di ka, kinasuhan mo ba yung taong sinasabi mo na nagnakaw? Or finlag mo ba as stolen yung sasakyan? Diba? Baka kasi naman merong internal problems ang LTO with that. Kasi, di ba pina-flag naman yan kung nakaw yung sasakyan Diba? May procedure naman dyan, bro. Bakit naman sinisisi mo, Mr. FLM, ang ating gobyerno sa thing na dapat ikaw ang gumagawa? That I don't understand. Actually, yan lang yung buong rant niya. Na-cover na natin sa unang 3 minuto. Anyway, tuloy lang natin. Pakisagot ho yan. Ikaw naman ang bibigyan ko ng 2 araw para sagutin yan. Pagka hindi, kakasuhan kita sa Lunes. Suspended niya. Kakasuhan niya yun, bro. Kakasuhan mo yung gobyerno for that. Di ba dapat dati mo nang ginawa yan? Diba?
Dapat dati mo nang ginawa yan kasi matagal na nangyari yan eh. So, bakit ngayon lang? At saka, bakit naman nila sasagutin in 2 days yan? Sino ka ba? Idol. Diba? Kahit nasabihin mong ikaw yung pandemic hero, that doesn't really give you the authority to ask LTO for anything. Diba? That's unfair. Okay, walang problema. Hindi na ako magdadrive. Magpapadrive. Buti nila, may driver ako. Sasabihin nyo, fake ang plaka. Umorder nga ako ng plaka sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa eh. Dahil nga ako nawala, ninakaw yung plaka ko at binasag yung salamin eh. Natural, maglagay ako ng temporary plate. Hindi, pwede mo, yung temporary plate naman, nakukuha din yan sa LTO eh. Diba? I mean, this is someone who does not really follow yung mga standard procedures. It's so frustrating. Anyway, tuloy natin. Mas mahirap naman yung wala kang temporary plate. Paano kung nakasagasa ka? Anong pagkakakilanlan nila sa'yo? Kung sasabihin nyo, peke yung plaka, bakit alam nyo nakarehistro sa pangalan ko? Hindi, kilala ka nila. Kasi nga ako vlogger yung... alam mo yung ginawa ng LTO dito, most likely. Kilala ka nila. So, chinek nila yung plate mo kung registered. Kung ang sagot doon, hindi. Yun na yun. Kilala ka na. Ano ka ba, idol? Kilala ka ng maraming tao. Yung mga ginagawa mo sa internet is very infamous or famous, 'di ba? Either way. 'Di ba? Kaya nga as an influencer, one could argue that you are a public figure. Okay? Again, yung operant word doon is one could argue. Kasi there are kunyari si Panlasang Pinoy. Si Panlasang Pinoy kasi ang kanyang ginagawa dito, ang kanyang commentary is ang content niya is pagluluto lang. Pero you don't really know anything to him other than sa pagluluto niya at saka base siya sa Amerika. So pag tinawag mo siya na something na vile or putrid or something na hindi okay, pwede kanyang kasuhan ng cyber libel. Okay? Pero sa case mo kasi, Francis Leo Marcos, sobra kasing kilalang kilala ka dito sa bansang ito. So, mahirap kang magkaso sa mga tao for knowing you and actually knowing you at saka alamin yung mga ginagawa mo, idol. That's the point, okay? So, kung ako sa'yo, para makatipid ka din ng konti, di wag mo na lang siyang kasuhan. Ang gawin mo na lang, sagutin mo na lang yung allegations nila. Pare-open mo yung case, tapos i-argue mo yung mga sinasabi mo, imbis na mag-live ka. Kasi, rin yan mali ka din dyan talaga kasi nga inamin mo naman na tatanggapin mo na yung magkamali. So, why go on the offensive? It doesn't make any sense. Anyway, tuloy natin. Diba? Sasagutin po namin yan. Suspension ko po, tatanggapin ko po yan. Utos nyo po yan Kaya lang ako naman i-call out kita. Di po ba? I-call out po kita na bakit po yung mga nakaw na sasakyan na ililipat sa ibang pangalan. Yan ang tinatanong ko sa LTO. Lalo na sa'yo, Mr. Lacanilaw. Nasa loob ko na subdivision nun. Nagmamaneho. So, alam mo ang problema ko dyan sa na yan? Kasi he is accusing LTO or yung sila Lacanilaw na yan na parang, well, good luck dyan. Baka maybe you'll regret what you're saying. Pero be careful. Yun lang yung sabihin ko sa'yo. FLM. Focus nyo ako. Tatanggapin ko po yan. Bakit po ang hindi? Order nyo yan Di ba? Pero ako naman na magko-call out sa inyo. Ipaliwanag nyo yan. Bakit yung sasakyan ko? Yung aking S500 na ninakaw ay na-transfer nyo sa ibang pangalan. Kompleto po ako na report niyan. Pati HPG. Pati investigation nasa akin. Kung kinakailangan nyo ng papel, gusto nyo, ipakita ko na lang dito sa YouTube para okay na Hindi, mamaya ipopost ko din yan para alam nyo rin yung sinasabi niya. Pero, my point here is that, meron palang ganyan So, ibig sabihin, kung ano man yung ebidensyang dinala mo sa LTO, hindi nila siguro na-recognize yun. Tama, hindi nila na-recognize yun as valid. Medyo nagugulan ako sa storya ni FLM Anyway, tapusin na natin to. Medyo overtime tayo ngayon. Di ba?
Ang masasabi ko lang ho, doon sa ibang Yusek, huwag kayong gamol. Oo. Nagiging gamol kayo minsan eh. Gigil na naman Diba? Dahil, Nakakita lang kayo ng picture na nag-viral, hindi nyo tinignan kung nasaan. hindi, a video uploaded. Nabasa niya ba yung ano? Nabasa niya ba yung show cause order? I think clear naman yun eh, di ba? Teka, asan na ba yun? Ayun o, kaya nga vlogger yung tawag sa'yo eh. Hindi ano eh. Kasi alam nila na the violation is from a video. And I think tinignan, ayan o. Ang ano ko lang dyan, uploader, a video circulated on social media. So, hindi siya screenshot. Okay? Do you even read, bro? Anyway. Sana nag-enjoy kayo. Kung meron kayong kailangan dyang matutunan, let's talk about it sa comment section. Sensya na hindi ko na. This is as far as I can go. Yagay mga lads.